design. So, pwedeng gumawa tayo ng bago o kaya naman i-modify natin yung dati, i-improve natin yung dating gawa. Kaya katulad nung inyong ginagawa sa thesis. So diyan ay naghahanap tayo ng problem para tapos mag-iisip tayo kung paano natin siya susolusyonan. And ang ginagawa natin doon, nagpro-propose tayo ng mga design ng mga machines so para sa ikakadali ng process or kaya naman kuwari wala pa talaga mismong gamit manual para so mas mabilis yun nga mas madali kung meron namang existing na tinitingnan natin kung pwede nating ayusin pa i-rehabilitate tapos i-improve pa natin so kasama din nga sa atin na kino-consider yung economics, yung cost. So, di ba pag sa thesis, nag-aano din kayo yung cost-benefit analysis. So, tinitingnan natin na kikita ba tayo doon sa atin na dinesign. Okay? Siyempre, i-design din natin siya sa mababang halaga lamang. Kasi sa pagmahal, syempre, pag sinabi natin cost, kung lalo kung sa business natin yan gagamitin, edi mas matagal natin mababawi. O kaya pwede malugi pa. So, yan ang gamit sa machine design. So, in designing a machine components then, it is necessary to have a good knowledge sa ating mga previous courses like sa mga mathematics. Kasi dito sa design, mag-social din tayo. Engineering mechanics, yung statics, yung dynamics, kasi di-design din natin siya ng naka-steady lang or kaya naman in motion, yung deformable. Yung deformable, yung elements, machine elements, yung materials, engineering drawing, yung workshop pwede din. Lahat din ng inyong mga pinag-aralan before. So, i-apply din natin dito sa machine design. So, meron tayong three classifications ng machine design. So, yung classifications of machine design are adaptive. From the word itself, adaptive design. So, ito, ina-adapt natin yung mga existing design. So, wala tayo ditong kailangan na special knowledge or skills and can be attempted by designers of ordinary technical training. So, dito, meron lang tayo ng mga minor alteration. Hindi po sila, ma'am. Ito ay adaptation of existing design. Ang alin po? 21 ka. So dito, mix only minor alteration or kaya naman modification Ma'am, kayo po yun. Based po dun sa existing design. So, ano pa yung isa? Yung development. Ayan, katulad ng sa thesis. Development, design. So, dito naman, nag-decide tayo, ability in order to modify naman. Modify the existing design yung workflow design into a new idea. Kami po ang gumawa. Individual yun, ma'am. So by adapting a new material or kaya naman different method ng manufacture. So dito nag-start tayo from the existing design, then yung final product natin may differ sa original product. Pwedeng ganon. So
Next, I-send ko yung sa inyo new yung design. O, Word new. file. Ibig sabihin Tapos doon nito, nyo ilalagay. bagong-bago. So kailangan natin dito ng lots of research, technical ability, creative thinking, ano. So, Send ko sa inyo ang sample. Oh. so meron din tayong mga general considerations in machine design. Yun nga, pagdating dito sa strength requirements. So, meron tayong mga type of load and stress caused by load. So, yung mga nag-a-act doon sa ating mga machine components. So, ano ba yung mga load na yon and yung mga stresses. So, ma-discuss natin po yan. So, next, ito yung general consideration. Ah! So, Ay, type ma'am, ng ito yata second lang. Gawa. of loads Ano tawag dito? Parang ano siya paggawa and ng stress Apa, apa. Meron na caused kayo. Ay, ang ano niyo, ay wala kayo by dito. the load. Okay po. Gawa. Ano pa? Kung Siguro nung yung motion baka niya, nakaload sa inyo. kung nagalaw ba or hindi. Motion of the parts. Since ito ay machine na, dinagalaw na. Motion of the parts or yung kinematics of the machine or Gusto niyo ba na rin? kinematics Bibigyan ko kayo. of Ida-download the ko kayo. machine. O meron na kayong workload. Then, yung ano pang consider natin? Materials. No, selection of materials. So, saan ba gagamitin yan? Ano? Ayun. So, dapat alam natin yung mga properties and behavior ng materials na yon under working conditions. Kaya napakahalaga noon. So, some of important characteristics of materials ay yung strength, durability, flexibility, yung weight, yung resistance niya. Kuwari, gagamitin niya sa init, resistance niya sa heat, yung corrosion, ability to cast, di ba? Kuwari, sa pagkain ninyo gagamitin, kailangan yan ay hindi nangangalawang. Tapos food grade. So, welded ba siya or hardened? Machinability ba siya? Electrical conductivity, etc. So, marami tayo na dapat i-consider doon sa pagsiselect ng materials. Ano pa? Form and size ng parts. Gaano ba siya din kalaki? Based sa inyo na judgment. So, form and size of the parts. Okay? So, ano pang pwede natin consider? Dito ko na naisulat sa left ha. Yung frictional resistance. So, since pag nag-move diyan, so, di ba meron yan na friction. So, ano yung frictional resistance niya? And yung lubrication. Okay, so kasi there is always a loss of power due to frictional resistance. So kaya dapat i-note natin that the friction of starting is higher than that of running friction. So kapag kasi meron tayo na friction, anong ginagawa natin para mag-move siya smoothly. So, di ba nilalagyan natin siya ng lubrication sa all surfaces which move in contact with others. So, pwede siya kasi na rotating, sliding, or kaya naman rolling. So, next naman ay yung convenient and economical features. Siyempre, kung gusto mong makatipid,
hindi naman yung titipirin mo yung materials pero mahuna. So, isipin niyo pa rin yung safety. So kaya kailangan consider natin yung convenience and economical features. Tapos yung paggamit ng standard parts. So kasi, ang kagandahan kapag ang ginamit natin is mga standard parts, pasok pa rin to dun sa cost. Madali siyang bilhin sa mga market, ganyan. Unlike kapag parang ipapa-fabricate mo pa siya ng na sa mga machine shop. So, yung special ang pagkagawa. So, syempre, mas mahal yun. So kaya kung di-design niyo yung inyong machine ng may mga standard parts na, so mas madali na. Madaling mahanap, then madaling gawin, and mura. So next, safety. So safety, kailangan natin laging isipin ito, yung safety of operation, no? And workshop facilities. And then, kung ilan yung number of machines to be manufactured. Ayan. And cost of construction. Kung magkano ba ang paggagawa, construction or manufacturing ng inyong machine parts, kailangan natin consider, and then yung pag-assemble. Yung assembly. So again, ito yung mga general consideration. Type of load and stress caused by the load, motion of the parts, or kinematics of the machine, selection ng materials, form and size of the parts, frictional resistance and lubrication, convenient and economical features, use of standard parts, safety of operation, workshop facilities, number of machines to be manufactured, cost of construction and assembly. Nakuha po? Nalista nyo ga? Pa, para saan po yan? Hindi lahat. Lalabas lang ako. Kailangan ang Hello? Okay, so sa pagde-design, ito yung ating process. So, first is to know the properties of the material. So, dito, meron tayong code. Ano bang code natin? AISI or NSAE. So, for example, dito, AISI. So, dito, yung first digit hindi to first digit. So, dito, malalaman natin kung ano yung type of steel. Kung C is for carbon. So, tapos dito naman, yung second naman natin is the percentage of major allowing element, and then yung two na last digit is the points of
carbon. So, ito yung mga types of steel natin. Carbon steel, nickel chromium, molybdenum chromium, chromium vanadium, tungsten chromium, nickel chromium molybdenum, silicon manganese. So, ito yung points of carbon. Malalaman ninyo kung siya ay ductile or brittle based doon sa last two digits. Kasi kapag siya ay less than or equal to 50%, ayan, ay ba tayo mag... Gusto ko pa excuse letter. Ay, naman daw. Depende nga nilalagay. better. Bigay ko sa principal. Uy, nino ka na. Wala, hindi no. Kaya pasyahan lang. Pasyahan lang ang pera. Sa ganun eh. Makintabal eh. Isang bond paper ang ilalagay. Yung letter, may letter. Okay. Sige, si Meral ko. Meron din ako. Oh, naalala ko. Hindi ba ako nasa ako? Hindi pa. Siyempre, hindi pa.
Okay, so balik tayo. Ayan, so gamit nga ito, yung second na last digit nyo, malalaman nyo if ito ba ay dactyl or kaya brittle. So, ano ba kapag dactyl? Ang naaalala ninyo. Ha? Ano kapag dactyl? Yes, sa diwa. Ma'am, pwede po siyang madubol pero at the same time, hindi po nawawala yung kanyang takbo. Oo, parang kung ano natin, mas malambot siya. Ano? So, while kapag brittle, siya ay mabilis yung fracture niya. Ano, like, anong katulad niyan? Yung mga glass. Yan. So, yan ay brittle. Yung kapag nag-apply tayo ng load o napalakas tayo diyan ng load, putol agad siya, di ba? Yan. So, yun yung pinagkaiba ng ductile or brittle. So, ito lang yung tandaan nyo kapag yung ating point of carbon ay less than or equal to 50, ductile siya. Pag greater than to 50, brittle siya. So, tapos, titingnan din natin sa material kung ano yung kanyang strength. Yung ultimate and yield strength. So, the maximum strength a material can hold a fracture. So, yun yung ultimate. Then, yung yield strength, yan naman yung the maximum strength the materials tolerate before plastic deformation. Paano kayo nagmura pa at may ka na ba? May natalo ko kayo kayang motor eh. Sorry, wala na po. Wala kayo hanggang alas 12 yan na eh. Siyempre, ano pa, nag-conclusion. Balik na bakalig ka namin ha. Kami nakain, ulit namin ang boses mo. Yes. Okay, so after natin na makuha yung ultimate and yield strength ng material na yon, at saan natin siya titingnan? Dito. So, sa table natin. Ayan. So, medyo marami itong table na ito. Kailangan alam ninyo kung paano siya kunin. Ito. May nakalagay na ultimate strength. Meron din dito na tensile. Yung may SU. SU yun yung ultimate. Tapos yung SY yun yung yield. Tipo. Yan. Hahanapin ninyo dito yung type ng materials. So for example, dito ay yan. AISI, kuwari C1020, normalize. Ayan. So, ang SU natin 64, ang tensile is 50. Iisa-isahin ninyo yan. Hahanapin. So, yan. After nakuha yung ultimate and yield, apply a suitable factor of safety. So, ayan. So, kailangan muna natin malaman kung ano yung kind of load. So, kung sa problem, hindi sinabi kung ano yung kind of load, so, i-assume natin na ito ay dead load. Iba ang around pag section 8 na ano. Hindi ka pag second sem. Ano, section 8 na diba? Yun yung mga padududing. Hindi yung ginagawa ng governor na Pag regular naman, pag regular, make them hetero. Let them choose. So, ano pa yung ibang type ng load? So, we have yung ito nga, dead load. Section 1 na pa sa kanya.
meron tayo, or pwede din siyang tawagin as Dadagdagan pa po. steady load. Tapos, meron din tayo na live or variable load. Tapos, yung suddenly applied or shock load and impact load. Hindi, baka limit kayo dyan. Naintindihan ba? Naintindihan ba sulat ko? Mahirap kasi magsulat kapag ano. Bagitin ko ulit ha, para maano ninyo. Dead load or steady load. So, ang dead load and steady load, yan yung hindi nagbabago yung kanyang magnitude or direction. So, a load is said to be dead or steady load when it does not change. So, it does not change in magnitude or direction. Kaya nga, dead load or direction. Next naman, yung live or variable load. Pamilyar naman siguro na ito sa inyo dahil sa statics o kaya sa deformable ay ginagamit na ito. Pag variable, so ibig sabihin niya nagbabago, nagbavary. So it changes continually. Yan, changes continually. So, ang suddenly applied, biglaan, o kaya shock load. So, ito naman is, it is suddenly applied or removed. Kaya biglang nagbabago yung inyong magnitude or yung direction. Ay! Kulang na AB. Then, the impact load naman, ito naman ay applied with some initial velocity. Divided by 0. Yun na yun. Kaya sabi ng Dora kaya sabi ng Dora yung volume. Maliap. Kamantas kayo narunong na almost all operations and the T is 0 Yan. or Naintindihan po? So again, kapag po walang sinabi sa problem, assume dead load. Ano ba nga ang load? Baka hindi pa alam ang load. Yun yung any external force acting upon the body. O kaya naman na machine shop. So then, sunod. Type of material, yun, aalamin mo nga kung siya ay ductile or brittle. Then, C, basis of design, saan siya magbe-base? Sa ultimate strength ba? Or sa yield strength? If not stated, so, ito, ang atin ay, if not stated, so ito, magbe-base tayo sa ultimate strength. Okay. So, if Fs is on a range, choose the maximum value. For example, ang factor of safety natin sa table nakalagay 1 to 4. So, ang pipiliin natin ay yung maximum value. 4. Nakuha ko, nasusundan. Number 3. Determine the design stress. So, after natin na makuha na ang ultimate and yield stress, i-divide na natin siya ng factor of safety. Then, yun na yung ating
design stress. Ano? O kaya yung ating shear stress, design shear stress. So, di ba ang ating symbol ng shear is yung tau? Okay? So, equal sa shear stress, ultimate shear stress, yield shear stress over Fs. So, or kaya naman, ang 0.75 stress U, tapos yung sigma U, tapos ito naman, shear stress Y, or yield, is equals to 0.6 sigma Y. So, dapat alam niyo po ito. So, number 4, for a good design, equate the design stress to induce stress. So, ito yung mga induced stresses, the actual stress, shear stress, torsional shear stress, flexural stress. Yan po. Para isa-isahin natin yan. Approve na ang record. So, Dapat sana ang mga... sample Pwede problem. na tayo mga So, hanggang 6. determine the ultimate and yield strength of each material. So, sabi dito, AISIC 1040, OQT 800 degrees Fahrenheit. Kapag yan, ganyan, ang C140, makikita natin yan dito sa page 10. Ayan. Page 10 nga, 10. Ayan. May word dito na AISI C140. Tatandaan ha, para mas mabilis ninyong mahanap. E baka, ubos na yung oras ninyo kakahanap. So, pag AISI C140, dito po natin siya titingnan. Sa OQT, sabi sa temperature ay 800. So, nasan po yung 800 Fahrenheit na yun? Ito po. So, itong yield point, yan yung yield stress nyo. Tapos, ito naman tensile strength, yan yung ultimate stress nyo. So, i-project natin ngayon, pataas, So, yung ilan naman po yun? papunta dito sa yield point. Tapos, itong value na ito, yan ang yan yung makukuha ninyo palang value. Yan yung titingnan. So, ang yield point, ito. So, i-project natin papunta sa left para mabasa natin kung ano yung equivalent ng stress. So, dito, lumalabas na ang atin na stress Y ay equal sa 80,000 PSI. Ano ibig sabihin ng PSI? Ano equivalent unit nito? Okay, correct. But per square inch. Ganyan ha. Dapat alam niyo yung equivalent niya, unit kasi kapag in-apply niyo siya sa solution, pakita niyo yung cancellation of units. So, stressor is 80,000 PSI, or kaya naman kung gagawin natin siyang KSI, edi 80 KSI. Kasi ito ay equivalent sa 1,000 PSI, or kaya 1 kilopound or kips over inches squared. Kips, yun ay kilopounds. Nakukuha po. Yan. So, doon naman sa tensile strength, itataas lang ulit natin. Extend natin yung pagtaas. And then, i-project ulit natin pa left. And we have 110,000. So, ito yung ating stress U. Or sigma U. 110,000 or 110 KSI. So, check natin. Tama ba? Ayan. Correct. Nakuha po? So, next. AISIC 1095. Normalize. So, C1095. 1095. Hanap tayo dito. C1095. Ito.
Sabi, normalize. So, titingnan lang natin yung SU at SY. Ito ang SU, SY. So, ang SU, 141. Ang SY is 80. Ayan. Okay? Next. AISI 4820, SOQT 300 degrees Fahrenheit. So, hanapin natin yung 4820. Makikita daw siya sa page 20. Pero, syempre, hindi yan, kapag exam, hindi yan sasabihin. Kayo mismo ang maghahanap. Para lang madali tayo. Ano? So, B, 4820. 4820, yun. Ito. Meron tayo dito dalawang 4820. Pero ang given kasi ay 300. So, dito tayo titingin. So, ang katapat niyang SU is 207. And then, ang SY natin ay 167. Tama? Tama. Nakukuha po. Okay, next. AISI B1113 cold finish. So, page 14 naman daw yun. B113 1113. Ito. Tapos katabi. B113 cold finish. Edi 83 and 72. Ano? 83 at 72. Ayan. So, next. SAE 2320 hot roll. So, ibang case nito. Kasi sa SAE, yung page yan. 18. Ay. 2320. Ito, ang 2320. 2320 hot rolled. Hot rolled ba? Oo, hot rolled. So, sa case nito kasi, makikita nyo, wala ditong SU. Ito ay SN. Ano po? SN. Tapos, ito naman SN over SU. So, para makuha mo ngayon yung SU, gagamitin mo yung SN over SU. Ano? Na relation. So, dito sa linya na to, sa column na to, kunin natin yung value which is 0.5. 0.5. Therefore, ang SU mo is equal to SN over yung value na nakuha mo na 0.5. Eh, ano yung SN? 48, di ba? 48. Dito mo rin titingnan yan sa column na to. So, 48 over 0.5 is 96. So, kaya ang ultimate strength mo is 96 pounds. Ay, hindi pounds. KSI. Nakuha po? Okay. Oh. Pero dito naman, pwede mo nang direct sa SY kasi may SY na to. So, ang SY is 51. Okay? Yan. 96 ang U, SY 51. So, next. AISI 2330 sa table 4, table 7, page 17. Ano? Sabi? 2330. 2330 at 100 degrees Fahrenheit. So, ito. 100 degrees Fahrenheit. So, ang ultimate stress natin is 135 and ang SY natin is 126. Kailangan maalam kayong magbasa sa table. Bakit mali ang tingin ko? 2330.
Dalawa pa lang 1,000. Ano? So, kung 1/2 yung iyong size, 135,126. Pero kung ang 4 naman ng iyong size, 4 inches. So, 105 and 85 ang gagamitin. Okay po? Ayan. So, next. AISI 6152-700. So, kayo na yung mag-ano nito ha. May guide naman. Pero ganun lang din yung gagamitin natin. Titingnan nyo lang, hanapin ninyo yung type ng material. Then, tingnan nyo yung column kung nasan yung SU at yung SY. No, so, practicein niyo po ito para mas magets ninyo kung paano basahin ang table. So, any question po dito? May question po dito sa pagbabasa sa table? Naintindihan po? Okay. Ito, try muna natin to. Yung AISI. Ito. Sa 3140. Wala. Kasi ito, pag 3140 kanina, 'di ba, sa AF1, yun yung AISIC 1040. Yung 3140 naman, dito naman sa AF2 ninyo titingnan. Yan, ito. AISI 3140. So, ito yung yield point mo and yung tensile strength. So, project mo lang anong given. 700. So, pataas. Ayan. So, nasa 200,000 PSI. Ito namang tensile niya ay nasa 220,000 PSI. Ayan, correct. So, dito naman sa 12, C1040 as rule. So, since C140, so dito ka nga titingin, pero nasan po dito yung as rule? Hindi lang kita, ito po yung as rule. Ito nasa dulo. Ano? So, kaya ngayon, itataas mo siya. So, ito ang linya ng yield point, itong pa-B, ito din ang tensile. So, dito, nandito sa part na to. So, kung titingnan ko, nasa 60,000 PSI siya. Ang iyong Y or 60 KSI. Ang tensile mo naman ay nasa 90 KSI. Tama ba? Ano nakasulat dito? Ayan, 90. 59. Malapit na sa 60. Okay lang yun. So, dito tayo pwedeng magkaiba-iba ng reading kasi magkakaiba naman tayo ng tansya. Ano? Basta wag naman masyadong lalayo. Baka 50 na yun, 60. Ang sagot ninyo, 50. Masyado nang malayo yun ha. Kung makikita nyo naman dito. Tanggap ko pa yung siguro tolerance sa atin, 2. Ano? Okay? Naintindihan po ang table? Okay. So, next. Machine members under pure tensile load. Ito na yung atin na solving. So, consider a body of cross-section area A being subjected to equal and opposite. So, meron tayo ditong body. Ito yung body. Ano?
equal yung value ng F, then opposite yung direction para ayan, para 'di ba maging equilibrium, opposite dapat yung kanyang direction. So since ang ating force ay pahila, pa-pull, so ibig sabihin siya ay tension. So kaya nga ito tensile load. Hihilahin niya yung inyong body. Ano? So anong tendency niya? Hahaba, 'di ba? Mag-elongate siya. Okay? So, hanggang siya ay maputol. Katulad ng nangyari dito. Lumiliit ngayon, nagkakameron na ng necking, yung parang pa-sexy kakahila, hanggang yan ay maputol. Ano? So, yung ultimate strength na yun, pag lumampas ka doon, putol na yan. Po. So, yung parang ano na tayo ng breaking. So, dito, if this were a rope, we should say that it is experiencing a tension force. Taking this concept over, we say that the bar is under tension and is experiencing a stress that we define to be the ratio of the force to the cross-section area. So, ang stress nga ay equals sa force or load acting on a body. Ano, 'di ba? Stress equals sa force or load acting on the body over. Ano naman yung A? Ito yung cross-sectional area of the body. So, kung saan nag-a-act po yung force, yun yung kukuhanan mo ng cross-section. So, since ito yung force mo, ito yung dito siya nag-a-act sa area na ito. Ano, so kapag hinarap natin yan, front view, ito na po yung kanyang itsura. So, yun lang dapat ang kukunan ninyo na cross-section area. Nakukuha po ba? So, next. Ayan. So, sa strength failure, first, nga, alamin muna natin yung kanyang tensile, yung stress. Tensile stress natin. Which is equals nga sa F over A. So, ito kasing formula na ito, magagamit mo lang to kung ang atin na cross-section area ay below. Kasi ang A mo dito ay yung pi d squared over 4. Paano kapag ang iyong area ay rectangular? Edi magbabago na siya, magiging base times height na. Baka apply dyan ng 4f over pi d squared, hindi naman pala bilog. Saan mo hahanapin dyan yung diameter? Okay po? So, kaya mas tandaan nyo na lang muna ay itong f over a. So, tapos, kunin natin yung design stress using stress y over fs, stress u over fs. Then, i-equate natin for a good design, equate the induced stress to the design stress. So, pag i-equalin po natin itong dalawa, so, ang mangyayari, edi design stress equals sa stress T, which is kunwari 4f over pi d squared, then equals sa stress y over fs equals sa stress u over fs. So dito, kung nakuha mo na sa table yung stress y, stress u, pati yung factor of safety, and given ang f, pinapahanap ang diameter, kaya mo na yan kunin. So parang yung example problem 1. Nga. So, yan. So, pagkuha naman ng deformation. So, when a system of forces or loads act on the body, it undergoes some deformation.
At paano natin ngayon kukunin yung deformation? So, equal siya sa FL over AE. Yung force natin over yung area, which is yung stress, then i-times natin dun sa length, yung L, which is Hindi po. ito yung original, and then yung inaman natin ay yung modulus of elasticity. Po. So, yung L is the initial length, then ang E ay modulus of elasticity. So, ano po ang gagamitin nating modulus of elasticity? So, assume na lang natin na ang E ng steel is 30 times 10 raised to 6 psi or 207 GPa. This is general for all types of steel. Ito na ang gagamitin. Tatandaan na to. Baka mamaya tatanong po, ay kulang po ang given. Ano po ang value ng E? Ay nakalagay naman pala sa problem na steel. So, automatic na ang gagamitin nyo po is 30 times 10 raised to 6 psi or 207 GPa. Okay. So, ito po yung formulahan ng deformation. Next, for a good design, itong formula na ito ay for round specimen. Again ha, baka ito ay for round specimen lang. Papalitan mo lang yung A ng pi d squared over 4. So, since nasa denominator siya, tapos naka-over 4, itinlagay na lang natin siya sa taas nito. Okay, for a good design, so ang atin na deformation limit is equals to 4FL over pi d squared E kung round specimen. Then, compute for the standard size and choose the larger diameter in order to satisfy both failure profiles. Okay? Ayan. So, example. Lang ha. Okay. So, let's solve na ng problem. So, I still tie rod. Sabihin, pabilog. So, on bridge must be made cylindrical, must be made to withstand a pull. Pag pull, ibig sabihin yan, tension yan. So, 3,000 pounds. Find the diameter of the rod assuming the factor of safety of 2
and ultimate stress of 72,000 pounds per ultimate stress. So, stress U of 72,000 pounds per inches squared. So, sulat muna natin yung mga given. Diyan may 300 pounds, so tension or yung force. So, tapos, ang factor of safety is 2. And then, yung atin na uh, ultimate stress na 72,000 PSI. Ang pinapahanap, diameter ng rod. So, kailangan muna natin alamin kung ano ito yung dapat maging format ninyo ng pagsasalba. Given, file, then ano yung material specification. So, steel tie rod, na may ultimate stress nga na 72,000. So, kung walang ganyan, kung wari sinabi, AISI 1040, blah, blah, blah. So, sa table mo pa kukunin yun. So, then, factor of safety, 2, given na rin. Design stress. So, ang design stress natin, magbe-base sa ultimate stress since nga siya ay, yun lang ang given sa atin, ultimate stress at hindi nga rin siya stated. So, kaya dito, design stress is equals to stress U over Fs. So, given nga yung atin na to, so equal ang design stress sa 36,000 pounds per inches squared. For a good design, so i-equate na natin yung design stress at yung tensile stress, which is ang tensile stress is equals to force over area. So, ang force given na, ito na-compute na natin. So, yung cross-section area natin, papalitan natin ng pi over 4d squared kasi nga itong d ang hinahanap. So, pi d squared over 4. So, dito, ang nawawala na lang na variable ay itong d, unknown variable. So, computein ninyo yan. Ang lalabas na sagot is 0.3257350079 inches. Pero kapag tayo ay nagde-design, sabi, use yung larger diameter. Okay? So, sabi, balikan natin yung sabi dito. Choose for the standard size and choose the larger diameter in order to satisfy both failure profile. Isa natin titingnan nyo. So, balikan natin dito sa table. Meron dito na makikita sa ito. Sa page 30. 0. Sabi dito? Ang basic major diameter 0.32. Ang sagot natin 325. So, meron tayo dito 0.3. Nasa pagitan siya ng 0.3125 at 0.3750. Sabi, choose larger diameter. So, kaya ang pipiliin natin ay itong 0.375 or kaya in fraction or size ay 8 inch. Yan. Kaya po, ang naging sagot natin dito ay 3 over 8 inch. Nakuha po. Any question po? Wala na. Okay, so proceed tayo. Problem number 2. So, a leak is subjected to a tensile load. Meron ulit, tensile load na 10,000 pounds. And is made of AISI C1020 steel. Normalize. If the load is repeated but not reversed, and H is 2B ito, 2B, determine the dimension of the section with the design base
on ultimate strength. So again, isulat muna natin yung mga given. Given tayo ng tensile load na 10,000 pounds. And then, ang H down natin is equal sa 2B. Ang pinapahanap sa atin ngayon ay yung dimension, yung B at yung H. So, ang material specification natin, sabi, ang material natin ay made of AISI C120 steel normalized. So, hanapin muna natin yung C120 na yan. Isa-isa muna ulit natin. C120. Ito. May C120 dito, pero dito normalize. C120. 1020 pala. 1020. Page 42. Yan, nasa page 4 din lang. Yan. Ito na sunod. Yan. C120 normalized. So, ang SU natin is 64. Pwedeng dito, ito na lang kunin nyo. Kahit hindi nyo na kunin yung SY. Kasi sinabi naman sa problem, based on ultimate strength yung design stress natin. So, yan. 64. Tapos, kung kukunin niyo yung SY, edi 50. So, 50. So, next. Ano yung factor of safety natin? Sabi doon, repeated but not reverse. Then, ductile based on ultimate. Kaya natin nalaman na ductile kasi 20. Ano, kapag nga less than or equal to 50, yung last 2 digits, so ductile siya. So dito, para makuha natin yung factor of safety, kung hindi given, meron tayo dito sa page 2 na value. Ayan. So, sabi repeated but not reverse. So, dito tayo sa pangalawa. Kasi yung pangatlo, na nakalagay dito yung repeated, reverse. Okay, so dito tayo sa pangalawa. Repeated, one direction, gradual or gradual. So, ano ang ating factor of safety dito? Ang sabi, ductile, fuel steel, and then magbe-base tayo sa ultimate strength. So, kaya ang value ng factor of safety natin is 6. Nakuha po ba? Okay. So, 6. Yan. Then, sunod naman natin, design stress. So, sabi nga, based on ultimate strength, so 64. Kunin natin 64. Then, ang factor of safety of 6. Ito ang ating nakuha pong value. And then, for a good design, i-equate natin ulit ang design stress and tensile stress sa force over area. So, ang area natin dito, since pa-rectangular nga siya, so base times height. So, yun ang ipapalit natin. Eh, sabi sa problem, ang H ay equivalent niya twice ng B. So, dito, pinalitan na natin maging B times 2B. So, yung B yung atin na unknown variable. So, yun muna ang makukuha natin. So, ang value natin dito is 0.6846 something inch, or say na ang B natin ay 11 over 16. Then, itatimes natin yung B by 2. So, equal lang siya sa 1 over, sa 22 over 16 or 1 over 3/8. Saan naman natin mahanap yung standard size noon? Natin kung
Ayan, 138 to 138 to. Tapos 11, 16. Okay? So, dito ninyo tingnan yung malapit na value. Sabi dito, 0.684. So, ito ang malapit sa pagitan nitong 6250 at 687. So, itong mas higher, kaya ang pinili natin ay 11/16. And then, pag twinize nga natin to, yan, ang kalalabasan naman natin is 22/16, or pag sinimplify natin yung ating fraction, so 1/38. Nakuha po? Nakuha po ba? May question po ba? If may question, ha? Huwag mahihiya. Okay po. Ayan. So, yan. Ang page 9 natin, ito na, ang design work. So, ito yung mga problems natin na kailangan ninyong i-solve, so para ma-practice din kayo. So, ito ay ipapasa sa akin. So, isusulat ninyo to. So, isasend ko na lang yung format kung anong gagamitin. Short, bond paper, tapos, anong tawag dito? Yung visible, yung border, engineering lettering, tapos ang margin 1.5111. That, so to follow na lang yan. Basta isolve nyo muna ito para mas mag-gets ninyo kung paano mag-solve ng yung topic natin ng design of machine members under pure tensile load. Pati kung paano rin natin mababasa siya sa tables. Kailangan ninyo na ma-gets. Okay po? So isolve na po ito bago ninyo ilipat doon sa sa ipapasa sa akin. So, ang pasana lang nito ay doon sa discussion natin sa syllabus, week 8. So, pagsasama-samahin natin yan kasi yung ito, may mga design work pang susunod doon sa sunod din nating topics. So, sama-sama yan. Kaya kung ayaw ninyo na matambakan kayo, isulat nyo na kaagad. Isolve nyo na kaagad. Review na rin yan sa inyo. Baka mamaya, sabihin nyo, reklamo kayo, ang daming paggawa. Yan naman pala, dati pang pinapagawa sa inyo, hindi nyo lang ginawa. At kung kailan pasahan, saka lang gagawa. Ganyan maraming ganyan. Kung kailan pasahan sa kalang gagawa. Tapos sila pa itong nagre-reklamo. Kaya naman. Okay? So, hanggang dyan na lang muna tayo. So, next meeting, face-to-face tayo sa Wednesday. So, ibibigay ko na rin sa inyo yung manual and module. So, para makapagsagot din kayo nito. Hindi nga rin pala kayo makakasagot. Dahil nga pala wala pa kayong table. Yes. Sa Diwa. Ma'am. Kung nagkakaman po ko, ano pong mas prefer na po na bayad po sa mortgage? Kung cash po or Gcash po? Gcash na lang. Ayaw kong humawak ng malaking pera. Mas prefer ko. Pero kung kayo naman ay mas prefer nyo cash, wala rin namang problema. At baka naman kayo may charge pa kapag naging ng Gcash. Wala namang problema. Kahit anong mode.